mayroong isang henerasyon ng mga tagahanga ng basketball na nahulog ang loob sa laro dahil kina Larry Bird, Magic Johnson at Michael Jordan. Noong nagsama-sama ang trio na ito ng mga pambihirang stars para maglaro sa Dream Team sa 1992 Summer Olympics, kasama ang 8 iba pang magiging miyembro ng Basketball Hall of Fame, naramdaman ng mga tagahanga ng basketball na hindi na muling mangyayari ang ganitong klase ng koleksyon ng mga stars. Pagkalipas ng 32 years, tila natutunan natin na ang alamat na ito ay hindi totoo. Salamat kina LeBron James, Stephen Curry at Kevin Durant. Simula noong 1992, madalas nang bumuo ang Team USA ng mga star-studded teams, ipinadala sila sa Olympics at nanalo ng mga gintong medalya at minsang tanso, ngunit hindi pa nagkaroon ng isang team na pumasok sa international na kompetisyon na may kasing dami ng karanasan at prestihiyo gaya ng 2024 team na katatapos lang talunin ang France para makuha ang kanilang ika-5 sunod-sunod na gintong medalya sa Olympics. Gaya noong 1992 kasama sina Bird, Magic at MJ, ang bersyon ng Team USA na ito ay pinangunahan ng trio ng mga legend na kabilang din sa pantheon ng NBA. Isa sa mga legend na iyon ay si LeBron James na naging open tungkol sa kung ano ang kanyang naging karanasan sa paglalaro para sa Team USA sa ika-4 na pagkakataon, lalo na bilang pinakamatandang miyembro ng team. Si LeBron James ang isa sa mga nagpasimuno sa pagbuo ng The Avengers isang buong summer na ang nakalipas, at mula noon ay ipinagmamalaki niya hindi lamang ang kakayahang makipagkompetensya para sa ginto muli, kundi pati na rin ang pagkakataong gawin ito kasama ang dalawa sa kanyang pangunahing karibal, sina Stephen Curry at Kevin Durant. Dahil sa kanyang malalim na pagpapahalaga sa kasaysayan ng basketball at nabiyayaan ng isa sa mga pinakamatalinong basketball mind na nakita natin, hindi nakakagulat na sa ilalim ng mga natatanging sitwasyong ito, si LeBron James ay masiglang nagbigay-pugay sa kanyang mga kapanahunan. Si KD ay isa sa mga all-time greats. Hindi na ito kailangang itanong pa. Tingnan mo lang ang kanyang anino, tingnan mo ang kanyang kakayahan. Isa siya sa mga pinakamahusay na player ng basketball na nakita natin. Sinabi ni LeBron matapos makuha ng Team USA ang gintong medalya, ayon kay Sam Amick ng The Athletic, at para kay Stephen Curry. Tanging kamangha-mangha, sabi ni James, nakakagulat. Para sa isa pang henerasyon ng mga tagahanga ng basketball, mga tagahanga ng aking henerasyon, malamang na ang grupong ito nakakapanalo lang ng ginto sa Paris ay magiging kasing halaga sa amin gaya ng Dream Team para sa mga mas matanda ng 15 hanggang 25 years sa amin. Hindi ibig sabihin nito na mas malaki ang naging epekto ng 2024 team sa labas ng court, hindi naman, o matatalo nila ang Dream Team sa isang hypothetical na laro o hindi nila kaya. Ito ay isang pagpapahayag lamang na ang mapanood sina LeBron James, Stephen Curry at Kevin Durant na magkasamang nakikipagkompetensya sa isang high-pressure, high-stakes na laro habang nilalabanan ang paglipas ng panahon ay halos kasing saya na ng basketball euphoria na maaari nating maranasan. Ang tanong ano ang mangyayari sa bagay na ito sa 2028, walang ideya. Pero sa lahat ng posibilidad na nagawa na nina LeBron, KD at Steph ang kanilang huling Team USA appearances, ay nasa bagong henerasyon ng mga batang Amerikanong star ang hamon na pigilan ang natitirang bahagi ng mundo kapag ang Los Angeles na ang magho-host ng Summer Games makalipas ang 4 na taon. Isa sa mga hiling ng mga fans ay ang pagkakataon na magsama sina LeBron at Steph sa isang NBA team. Sa katunayan, kasalukuyang nagsuggest ang current teammate ni LeBron James ngayon na si Christian Wood na gusto niyang makita ang dalawa na maging teammate sa isang NBA team. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Walang imposible dahil nitong linggo lang nang tinulungan ng Los Angeles Lakers star na si LeBron James na pangunahan ang Team USA sa isang 98-87 na panalo laban sa France. Nagtapos si James ng may 14 points, 6 na rebounds, 10 assists, 2 steals at 1 block habang may shooting na 6 of 10 mula sa field, 3 mula sa 3-point range. Matapos ang laro, nagsalita si head coach Steve Kerr tungkol kay James. Kerr, isang biyaya na makoach siya finally. Matapos ang lahat ng panahon ng coaching laban sa kanya at sinusubukang talunin siya. Ang mapanood siya ng malapitan, sinabi ko na ito nitong mga nakaraang linggo. Ang makita ang kanyang diskarte, makita ang kanyang profesionalismo, kung gaano siya madaling turuan. At syempre, kung gaano siya kahusay sa lahat ng aspeto ng laro na tila na pag-aralan na niya. Masaya akong nakapag-coach ako sa kanya nitong nakaraang 6 na linggo. Ako'y isang LeBron fan habang buhay.
aprobado siya ng Warriors coach. Pinangalanan si James bilang Men's Basketball Olympics MVP ayon sa Basketball Forever. Si LeBron James ay tinapos ang isang hindi matatawarang Olympic career. 3-time Olympic gold medals, 1-time Olympic bronze medal, first all-time sa Olympic triple doubles, first all-time sa Olympic steals, second all-time sa Olympic assists, fourth all-time sa Olympic wins at 2024 Olympics MVP. Nakaharap ni James ang Golden State Warriors ni Kerr ng 4 na beses sa NBA Finals. Nanalo ang Warriors sa 3 sa mga matchups na iyon. Si James ay nananatiling isa sa mga pinakamahusay na player sa NBA sa edad na 39. Si James ay malaking bagay pa rin sa isang team dahil tinapos niya ang nakaraang season na may average na 25.7 points, 7.3 rebounds, 8.3 assists at 1.3 steals bawat laro. Speaking of LeBron James, ang iconic na flurry ni Steph Curry sa pagtatapos ng laban para sa gintong medalya sa Olympic Men's Basketball noong linggo ay magiging isa sa most memorable sa kanyang karera bilang isang Warriors star. Matapos ang panalo ng Team USA sa score laban sa France, ibinahagi ni Coach Steve Kerr ang isang mahalagang detalye tungkol sa timeout na naganap bago ginawa ang 4 na 3-pointers ni Curry sa huling 3 minuto. Sa huling bahagi ng laro, si Steph ang nag-take over, sabi ni Kerr sa mga reporter ayon kay Joe Vardon ng The Athletic. Sa totoo lang, siya ang nagmungkahi sa timeout na may 3 minuto na lang ang natitira. Sabi niya, "Hayaan nyo akong mag-run ng clear side pick and roll kasama si LeBron at mag-spread tayo ng floor." Sabi ko, "Okay, gawin natin yan dahil nakita ko na ito dati at kadalasan nagiging maganda ang resulta." At pagkatapos ipinakita niya ang play na yun sa huling ilang minuto at talagang kamangha-manghang panoorin ang nangyari. Ang response ni Kerr ay essentially, "Sige, mukhang maganda yan. Huwag mo lang ipasa sa kabilang team." Ipinahayag ni Steph ang kanyang mindset at kung paano niya naramdaman ang kakaibang barrage ng mga shots. "Sinusubukan ko lang na mag-relax kami," sabi ni Steph. Ayon kay Ron Kroichick ng The San Francisco Chronicle, "Ang gusto lang namin ay makakuha ng magandang shots. Matagal na kaming walang maayos na possession. Yung una, nung leading kami ng 3, nasa kanila ang momentum. Pumunta lang ako sa tamang pwesto. Sa puntong iyon, wala nang laman ng utak mo. Hindi mo na iniisip ang setting o ang sitwasyon o kahit ano. Buti na lang, pumasok yung shot na yon at nakapagpahinahon ito sa amin. Pagkatapos nun, rhythm na lang, flow at kumpiyansa sa sarili." Alam na ng mga tagahanga ng Warriors ang rhythm na iyon, na nakita na ng maraming beses sa 15-year career ni Curry sa NBA. Pero nakakabilib pa rin ito sa lahat kasama na ang kanyang mga teammate at maging si Steph mismo. "Nasabi ko na lang, what the f?" sabi ni Bam Adebayo pagkatapos ng huling dagger ni Curry, ayon kay Ann Killion ng The Chronicle. "Ngunit kailangan kong isipin kung sino ang tumitira. Sobrang lamig, dagdag ni Anthony Edwards. Ipinabilib ko ang sarili ko," sabi ni Curry. "Napabilib ko ang sarili ko. Ang huling 2 minuto at kalahati ay espesyal," dagdag ni Curry. "Pinapalakas nila ang loob ko. May kumpiyansa kami sa gusto naming gawin. Talagang naroon ako sa sandaling yon at nag-e-enjoy lang." Mahirap isipin na magagawa pa ni Steph na sorpresahin ang isipan ng mundo ng basketball, pati na rin ang kanyang sarili. Pero patuloy niyang natutuklasan ang mga paraan para gawin ito paulit-ulit. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.